Amen. Amen. Praise God. Amen. So, we all have something we treasure. And madalas po yun. And normally naman po yun talaga. Kasi, yun po yung, kaya tayo nagtatrabaho, di ba? It's normal. We treasure yung pera, di ba? Madalas po, yung success, relationship, yung career, yung comfort na gusto natin, di ba? And, sabi nga po ng Panginoong Jesus, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Ibig sabihin po, kung saan napupunta po yung oras, yung lakas, at yung atensyon po natin, doon po nakatali yung mga puso natin. Amen? And minsan po akala natin, nasa Diyos po yung puso natin. Pero kung titingnan po natin yung lifestyle natin, especially yung mga priorities natin, yung decisions natin, makikita po natin kung ano talaga yung tinetreasure natin. Right? God is not after kung gaano tayo karami yung kinikita natin, or God is not after how talented we are, or how successful we look dun sa mundo or sa paningin po ng iba, or sa mga taong nakapaligid po sa atin. Hindi po siya impressed sa panlabas na anyo. Ang hinahanap po ng Diyos ay puso. Pusong tapat, pusong mapagkumbaba, at handang ibigay ang lahat sa Kanya. Amen? A heart that chooses God, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan, kahit walang kapalit, ang puso na may palagi. Amen? Palaging pipiliing magtiwala, palaging pipiliing maniwala sa salita at pangako ng Diyos. Amen? Agree po tayo? Amen. And today po, hindi lang po ito message about giving, about serving, or sacrificing. Pwede din po ito yung personal na tanong natin sa sarili natin. Mayroon ba akong puso na pinapahalagahan ng Diyos? Amen? At kung anong klase pong puso yung tinuturing ng Lord na kayamanan. Amen? And as you hear this message of God tonight po, may it brings clarity sa ating pong lahat, to each and every one of us, diba? As we ask God to examine our hearts, right? Not to condemn us, but to transform us. Amen? So that we may become a heart God fully treasures. Amen? Because the title of God's message today, a heart God treasures. Amen? Alam niyo po, ang gusto ko po talaga i-share is about hope. But then I ended up with this revelation from God. I guess maybe God wants us to start our year that really focus sa Kanya. Amen? Kaya po, samahan niyo po ako manalangin bago po natin mag-go deeper dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Amen? Amen. Hallelujah, Father God. Lord, we praise you. We glorify your name, Lord God. Truly, Lord God, that you are amazing, God, Lord God. You are faithful, God. And salamat po, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord, sa gagawin mo, Lord God, sa pag-transform mo, Lord God, sa mga puso namin. As we listen, as we, yung makita namin, yung revelation mo, Lord God, of yung kung anong puso, Lord God, yung tinitreasure mo, Panginoon. And thank you, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that itouch mo yung puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, to have a receptive heart, so Lord God. And I pray, Lord God, that you open their spiritual eyes, so Lord God, that they will see, Lord God, your truth, O Lord God, your revelation, your wisdom, O Lord God. And Lord, I pray, Lord God, na ikaw ang makita, Lord God, sa lahat po ng sasabihin po, Lord God, sa lahat po ng i-declare, O Lord God, ikaw po yung makita at mag-glorify, Panginoon. Salamat po, Lord God, ngayong gabi, Lord God. And we rebuke, Lord, the words of the enemy, Panginoon, Lord God. We only allow the Holy Spirit, O Lord God, to move in this place, O Lord Jesus. Salamat po, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen! Yes. A heart God treasures.
Not wealth, not success, not a perfect life, but a heart fully surrendered to Him. Amen. And our main scripture po is from the book of Matthew chapter 6 verse 21. And it says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Quick question po. Ano ang treasure mo sa buhay? Yung nawawala, nasisira, o yung hindi kailanman nawawala? Think about it po. Because maybe you are someone working so hard for money, for success, or sa achievements na gusto mong marating, or approval po, but still feels empty. Bakit po empty? Dahil ang tunay po na treasure ay hindi nakukuha sa material things, right? Kundi po sa puso na surrendered sa Diyos. And dito po sa ating main verse, sabi po dyan, yung treasure, "For where your treasure is, there your heart will be also." And yung treasure po na sinasabi dito does not just mean na about sa pera or sa possessions. Right? Pwede rin po ito yung pinapahalagahan mo sa buhay mo. Amen? Yung lagi mong iniisip or yung lagi mong nasa top priority. Or yung laging pinaglalaanan ng oras mo, ng effort mo, at ng resources mo. Sa madaling salita po, ang treasure ay kung saan nakatutok at nakatali yung puso mo. Amen? Example po, kung pera po yung tinetreasure mo, palagi mong iniisip, paano kaya ako kikita pa ng sobra? Paano kaya ako makakaipon pa? Di ba po? Because that's where your heart desires, di ba? Amen? Your heart follows your treasure. Right? Kung saan ang treasure mo, doon napupunta yung focus mo, yung energy mo, at yung emotions mo. Right? Kaya naman po, for this day, I will give you 3 points. Kung ano nga ba yung puso na tinitreasure ng Diyos. Amen? And it starts with, number 1, a heart that is humble and obedient. Amen. When we talk about a heart God treasures, one of the clearest example po in the Bible is David. Amen. Si David po, hindi po siya yung pinakamatangkad, hindi po siya yung pinakamalakas, hindi rin po siya yung pinaka-experience makipaglaban, right? Si David po is a shepherd boy. Simple, ordinary, walang title, walang position. Yet, siya po ang pinili ng Lord para maging hari ng Israel. Amen? Why? Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Amen. David is a humble man. He is not thinking less of himself, but he is recognizing that everything he has comes from God. Amen po. Sa paningin po ng iba, mahina siya. Like nung time na nakapaglaban po siya kay Goliath, right? Nung time na yon, kung ano-ano po sinasabi sa kanya ni Goliath, kung ano-anong panliliit yung sinasabi sa kanya. Pero ano po sinabi ni David? The battle is the Lord's. Amen? At the very beginning po ng battle, hindi po niya inangkin yung glory. Binigay po niya agad sa Lord. Amen? He is telling na malakas ako hindi dahil sa kakayanan ko, kundi dahil sa Diyos na sinasamba ko. Amen? And sabi po sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Amen. Si David po, in-acknowledge po niya, right, na hindi niya kaya yung battle. Kaya kailangan po niya ang Lord. Amen. A heart that is humble. Amen. And in the same way po, David's heart is obedient. Bakit?
Kasi po yung puso ni David is handang makinig, handang mag-submit sa Lord. And when we talk about obedience, madalas po kasi ang iniisip natin na madali lang pong sumunod sa Panginoon kapag malinaw po yung inuutos sa atin. Right? Pero ang tunay po na obedience is nasusubok po siya kapag ang utos po ng Lord is mahirap, delayed, at hindi convenient. Right? Kagaya ng magpatawad ka kahit ikaw yung nasaktan. Amen? Maging tapat ka kahit ikaw yung nalugi. Sumunod ka kahit takot ka. Right? And madali po sumunod kapag masaya ang resulta. Tama po? Pero kapag ang kapalit po is sacrifice, mahirap. Kasi kailangan natin magsakripisyo ng comfort, ng time, even our own plans. Gaya po ni David, hindi po niya ginamit yung lakas niya para gumanti kay King Saul. Remember po, he had a chance to kill si King Saul. Remember the story? Amen? May karapatan po siya gawin yon. Bakit? Kasi hinahunting siya ng tao na yun, di ba? Kung saan siya nagtatago para lang hindi siya mapatay. And he had a chance to kill King Saul, but he never did. Mas pinili po ni David yung will ng Lord kaysa sa relief of revenge. Amen? At ang madalas po na pinakamahirap na klase ng obedience is waiting. Bakit? Kasi mabilis tayo mainip. Pakitanong ko yung katabi mo, mainipin ka ba? Iba po, especially kapag meron tayong pinagpipray, na hindi agad nasasagot, tinatanong mo agad yung Lord, Lord, narinig mo po ba ako? Lord, kaya po ba today? Diba? Na para bang hindi natin nasaksihan yung faithfulness ng Lord sa buhay natin. Right? Remember po, delayed does not mean denied promise. Amen? And si David po, he was appointed to be a king, pero years po ang lumipas bago siya naupo sa trono. Diba? At kung nagmamadali po siya, kung inagaw po niya yung trono, yung titulo, yung position, yes, pwede po niyang makuha yon, yung title na yon, yung trono, ng mabilisan. Pero mawawala yung favor ng Lord sa kanya. Right? Tandaan po natin that God is more concerned with your heart than your timeline. Nawala siya. So, nauna siya. Amen? And, hindi po lagi naiintindihan ng isip natin yung pagsunod. Amen? Lumampas po ata ako. Ayan. God is more concerned with your timeline with your heart than your timeline. Amen. And madalas po, yung isip po natin hindi naiintindihan yung obedience or pagsunod. Right? Pero ang lagi pong pinapabura ng Diyos ay ang pusong sumusunod. Amen? Because a heart that is humble and obedient pleases God. And marami pong tao ang gusto ng blessings, gusto ng tagumpay, gusto ng recognition. Pero ang tanong po, handa po ba talaga tayo na makuha yon? Yung puso natin, ready po ba talaga? Right? Kasi hindi mo kailangang maging perfect muna bago ka sumunod eh. Bago ka magkaroon ng pusong mapagkumbaba, bago ka magkaroon ng pusong obedience sa Lord. Right? Ang kailangan mo lang po is yung pusong handang magsabi na, yes, Lord, I will follow you. Amen? Naunawaan niyo po? Mabilis po ba? Kasi number 2 na tayo. Amen? And now, let's proceed po sa number 2. A heart that gives praise in the midst of trials. Amen.
Sabi po sa Habakkuk chapter 5 verse 17 to 18, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails and the fields produce no food, though there is no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Amen. This verse po is a clear picture ng praise. Amen. Clear picture ng praise in the midst of trials. And this verse po teaches us that praise is a choice, not a reaction. Amen. Kapag pinili mo pong magpuri sa kakulangan, sa kahirapan, ipinapakita mo lang po na nagtitiwala ka, hindi sa mga bagay, hindi sa material things, kundi sa Lord who provides. Amen? And madali po magbigay ng papuri sa Lord kapag everything is okay. Everything is fine. Amen? And madali din pong magbigay ng papuri sa Lord kapag napagtagumpayan mo na po yung trials, yung difficulties. Right? Ang mahirap po magbigay ng papuri kapag nasa gitna ka po ng problema, ng trials, ng difficulties, ng uncertainties. Yung hindi mo na alam kung matatapos pa ba, Lord, o hindi na. Yung hindi mo na alam kung maniniwala ka pa ba o hindi na. Yung hindi mo na alam kung magtitiwala ka pa ba sa pangako ng Lord or hindi na. Kasi hindi mo makita kung ano yung nangyayari. You are in the midst of your problem Right? And mahirap po talaga because I've been there. Na gusto ko na lang po sukuan. Na gabi-gabi ko po iniiyak yun sa Lord. And yung pinagdaanan ko po kasi pakiramdam ko wala na solusyon. Kaya mas mabuti pang i-end na lang. But praise God that I was reminded of the story of David. Kasi po ang buhay po ni David ay hindi po puro victory. Dumaan din po siya sa betrayal, sa rejection, sa pain, sa rejection. Amen? Kaya kung pinagdaanan ko at kung meron man pong pinagdadaanan kayo ngayon, na na-experience nyo yung sobrang hirap, yung mga tao pong may pinakamalakas na pananampalataya, pinagdaanan din po yan. Pero mas pinili po magpuri sa Lord sa gitna po ng trials. Amen? Kasi hindi tumigil si David magbigay po ng papuri sa ating Panginoon Alam niyo po ba that karamihan po ng sinulat po niya sa awit or psalms, sinulat po niya habang nasasaktan po siya, habang nahihirapan siya, habang nasa rejection siya. And hindi po yun sa palasyo. Sa kuweba po yun kung saan madalas po siya nagtatago. Dahil hinahunting po siya. Right? Marami siyang questions na something na gusto na niya mag-doubt sa Lord. Pero hindi niya hinintay na mawala yung problema bago siya magpuri. Nagpuri po siya kahit nasa gitna siya ng problema. Amen? Remember po that praise is not denial of pain. It is a declaration of faith. Praise is not based on feelings, but faith. Amen? And when we praise God during trials, we acknowledge His sovereignty, His power. Amen? And praise po is not pretending that you are okay. It's choosing. Pinipili mong magtiwala, pinipili mong maniwala sa Lord while you are broken, while you are so down. Amen? And si David din po, he used praise as a weapon. Right? Sa halip na magreklamo, pinili niyang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. And this verse po, sinabi rin po ng ating worship leader kanina.
Psalm chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen. Sa lahat po ng oras, hindi lang po sa good times. Amen. Because He knows that when He praise God, it shifts the atmosphere. Amen. It shifts the atmosphere before it changed the situation. So ano pong ibig sabihin nun? Madalas po kasi gusto natin agad ng change. Ma-change agad yung situation natin, di ba? Gusto natin maayos agad yung problema, gusto natin mawala yung sakit, gusto natin agad dumating yung sagot sa mga panalangin natin bago tayo magpuri sa Lord. Pero sa kingdom po ng Lord, kadalasan baliktad. Hindi po niya muna binabago yung sitwasyon sa paligid mo. Ang binabago po niya is yung atmosphere ng puso mo. Amen? At kapag sinabi pong atmosphere, hindi lang po ito yung lugar. Pwede rin po itong spiritual condition. Spiritual condition po ng isip at puso po natin. And this atmosphere, yung takot, yung anxiety, discouragement, and hopelessness. Kasi po kapag mabigat yung atmosphere ng puso natin, kahit may solusyon po sa problema, hindi mo makita yun. Right? Napansin niyo po, and na-experience niyo po yan, na kahit may solusyon, tingin po natin walang solusyon sa problema. But when we praise God in the midst of our trials, problems, uncertainties, it removes po yung heaviness sa puso po natin. Amen? Kapag may papuri, may presensya ang Diyos. At kung nasaan po ang presensya ng Diyos, meron pong peace, merong clarity, merong strength. Amen? And when we praise, it silences the enemy. Why? Kasi po malakas po siya kapag puro ka reklamo, kapag puro ka takot, kapag puro ka doubt, doon lumalakas yung enemy. Diba? Kaya mas gusto niyang batuhin ka ng batuhin ng mga lies para dagdagan yung takot mo, yung doubt mo, yung reklamo mo, kasi doon siya lumalakas. Amen? But when we give praise to the Lord, it silences Him. Kapag meron pong papuri sa Lord. Amen. Hindi dahil nabago yung sitwasyon mo, kundi dahil nabago yung authority ng atmosphere mo. Amen? Because praise reminds the enemy who God is and who you are in Him. Amen? And by the way po, magkaiba po ang praise sa Thanksgiving. Ang Thanksgiving po is expressing your gratitude to God for what He has done. Amen? His blessing, His provisions, protection, guidance, and marami pa. While ang praise po is expressing your admiration, your honor, your worship to God for who He is. Amen? His nature, His character, His faithfulness, His goodness, and attributes. Amen? Naunawaan niyo po? Kaya naman po, hindi mo na kailangan maghintay, mabago yung sitwasyon mo bago ka magpuri sa Lord. Amen? Magpuri ka sa Lord at hayaan mo ang Diyos ang magbago po ng sitwasyon mo. Amen? And remember po, giving praise to God is not an escape to a problem, but rather it is an invitation to His presence. Amen po. Alam ko po marami pong tao dito yung pagod na. At may dumadaan po sa tahimik na laban. Amen. At minsan po ang pinakamahirap gawin is hindi yung magtiwala kundi magbigay papuri habang nasasaktan ka. Habang hindi mo maintindihan kung ano ba yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Yung habang down na down ka, magbibigay ka ng papuri. Amen? Now question po, kapag mabigat mo ang buhay, kanino kayo unang tumatakbo?
Amen. And kapag nasasaktan ka, kapag pakiramdam mo, down na down ka, reklamo ba o papuri yung lumalabas sa puso mo? Amen? Praise doesn't ignore the problem. Ina-acknowledge po niya yung problema. But it shifts your focus from problem to problem solver. Amen? To God Himself. And it is a declaration na mas dakila po yung Diyos kaysa sa problema. Amen? Naunawa niyo po? Amen. Praise God. Kaya po, huwag po nating hintayin matapos yung problema bago tayo magbigay papuri sa Diyos. Give praise to God while we are in the midst of our problems. Amen? Amen. Mabilis po ba? Sakto lang. Amen. And now, let's go to point number 3. A heart that keeps seeking God in every season. Kanina nadidinig ko po yung ating worship leader na every season. So parang na-align po yung ano natin. Amen? And when we talk about seeking God, madalas iniisip po natin, ginagawa lang naman to kapag may problema, kapag may sakit, kapag may crisis, kapag may prayer and fasting, di ba? Or kapag walang choice. Because sometimes God is our last source. Right? Pero ang puso pong tinitreasure ng Lord is yung hindi siya hinahanap kapag may kailangan lang. Kundi yung pusong hinahanap siya sa lahat ng season. Amen? At ang pinakamalinaw po na example dito sa Bible is si King David pa rin po. Amen? Kasi po si King David, he sought God in the quiet season ng buhay po niya when he was a shepherd. Amen? Wala po siyang title, wala po siyang audience, wala po siyang recognition, pero that season po ng buhay po niya, natutunan po niyang makinig sa Lord. Amen? Natutunan po niyang magtiwala sa Lord. And at the same time, natutunan po niyang umawit para sa Lord. Amen? Seeking God in private prepares you for public responsibility. Amen. Hindi hinihintay ni David na maging hari para hanapin niya yung Diyos. Amen. Hinanap po niya ang Lord when he was in his quiet season. Amen. And also, David sought the Lord in the season po ng fear and danger po ng buhay po niya. Amen. Dumating po sa season na wala po siyang ibang ginawa kundi tumakbo, magtago, kasi po hinahabol po siya ni Saul para patayin. Lagi pong nasa panganib yung buhay po niya, kaya po lagi siyang may takot. Pero imbis po na magdesisyon siya mag-isa, lagi siya nagtatanong sa Lord, shall I go? Shall I pursue? Amen? And mababasa niyo po yan sa 1 Samuel. Amen? Because for David, seeking God means you don't just trust your instincts alone. You trust God's direction. Amen? Na kahit alam po ni King David yung makipaglaban, meron na siyang alam, di ba? He still sought God's guidance and direction. Amen? And he also sought the Lord in the season of success. Amen? Nung siya po ay naging hari, nung siya po ay nanalo sa mga battles, right? When he became a powerful king, hindi po siya tumigil sa paghahanap sa Lord. Humihingi po rin po siya ng direction sa Lord. Amen? Sa tuwing may digmaan, sa tuwing may mga decisions sa buhay niya, hinahanap pa rin po niya ang Lord. And ito po yung madalas na nakakalimutan po ng marami po sa atin. Amen? Because success is the most dangerous season to stop seeking God. Agree po kayo? Amen?
na kapag successful ka na, marami ka ng responsibilities. At dahil marami ka ng responsibilities, you stop attending church. We stop seeking God through our devotion. Diba po? We stop serving God. Pero po si David, kahit meron na po siyang crown, lumuluhod pa rin po siya sa Lord. Pinahanap pa rin po niya ang Lord. He still seek God. Amen? And also, David sought the Lord in the season of failure. Hindi po perfect ang buhay po ni David. Nagkakasala pa rin po siya. Pero ang kaibahan lang po is, hindi po siya lumalayo sa Lord pagkatapos niya magkamali, right? Instead, he runs to God. He keeps seeking God. Kaya nga po siya tinawag ng Lord na man after my own heart. Amen? Not because hindi siya nagkakasala, not because he is perfect, not because he is always right. It is because na kahit anong season, hinahanap pa rin po niya ang Lord. Amen? Nung nasa taas po si David, he seek God. Nung nasa taas siya, he seek God. And nasa baba, he seek God. Nung nasa tagumpay, he seek God. At nung natalo siya sa mga wars, he still seek God. Amen? Kaya nga po sabi niya dito sa Psalm chapter 51, verse 10, create in me a pure heart, O God. Natanong niyo po ba kung bakit nasabi ito ni David? Yun po ba yung reason kung bakit siya tinawag ng Lord na man after my own heart? Kasi nagpabago po siya ng puso sa Lord? Yun po ba yung reason kung bakit naging treasure ng Lord yung puso ni David? No, hindi po. Kasi ito po yung una po kasi all out siya sa Lord eh. Di ba? He seek God. Pero unti-unti po nagkakaroon po siya ng responsibility, naging hari po siya, nagkaroon po siya ng family, ng anak. Amen? Ano po ba yung sinasabi ko? Ito, may illustration po. Amen? Sing with us po. See, our hearts, all out tayo sa Lord, right? Puno po. All out tayo sa Lord, nag-uumapaw, we are on fire. Dumating po yung responsibilities. Nagkaroon tayo ng trabaho, di ba? We ask for jobs. Yung puso po natin napunta sa responsibilities. Yung ibang part. And here, yung iba po, relationships, family, and then nadagdagan yung responsibilities. Yung puso po natin sa Lord medyo nagkulang na. Amen? And then, na-promote sa trabaho, nadagdagan yung responsibilities, dumami po yung relationships and family. Yung puso po natin sa Lord, medyo paubos na. Amen? Unti-unti po yung puso po nahati sa bawat responsibilities. Sa trabaho, sa business, sa family, relationships. Diba? Ano pong naiwan sa Lord? Kaunti po, diba? That's why sometimes po, walang time mag-church. Wala tayong time mag-join sa Bible study. Wala tayong time mag-devotion. Wala tayong time to seek God in prayer. Kasi may inuuna po tayo, di ba? I'm not condemning everyone po. I'm speaking also for myself. Because we have to check kung nasaan po ba ang Lord sa priority natin. Right? Nasaan po ba ang Lord sa puso natin? Is He outside? Kasi may tinitreasure tayo rather than treasuring yung personal relationship natin sa Lord. Amen? I hope clear po yung illustration that we have to check. We have to check our heart. Kaya nga po si King David po, ang sabi po niya, create a pure heart, O God, in me. Na para bang sinasabi po niya sa Lord na ibalik mo yung puso na all out sa'yo. Na kung hindi ikaw yung prina-priority nito, na kung hindi ikaw yung sinisik nito, at kung hindi ikaw ang tinetreasure nito, Lord,
Create a pure heart in me. Diba? Because David understood that responsibility exposes our hearts. Responsibilities natin maging leader, sa ministries, promotions, success, trabaho, family, and hindi po masamang pahalagahan ng mga bagay na yon. Ang isipin po natin, ano po ba yung mas binibigyan natin ng priority? Nasa top list mo po ba yung mga bagay na yon at nasa less priority mo ang Lord? Yung treasure na nasa puso mo, hindi po si Lord. He is just an option kapag nasa less priority mo ang Lord. Amen? Magdadasal lang kapag kailangan, magbabasa ng Bible kapag may time lang. Diba po? What you seek, what you protect, and what you spend time for, and what you think about the most is your treasure. Right? Examine your heart. Let us examine our heart. Kung sino po talaga yung tunay na nasa puso natin. Nasa loob po ba talaga ng puso natin ang Lord? Or nasa outside po siya? Amen? Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang sinasabi po sa atin ng verse na ito ay simple lang po pero malalim. Amen? Hindi po sapat na hinahanap natin ng Lord kapag convenient lang. Hindi po sapat na bumabalik tayo sa Lord kapag may problema lang. Amen? Kundi sa lahat ng season dapat po, sa bawat araw, bawat decision po ng buhay natin, bawat tagumpay, bawat pagkatalo, na kahit marami tayong responsibilities, siya pa din po dapat yung una sa listahan natin. Amen? Siya pa rin po dapat yung nasa top priority natin. Amen? Mahina po yung amen natin. Amen! Amen! Thank you, Lord. Now, tanong po, sa season po ng buhay mo ngayon, tagumpay man, o nasa waiting season ka ng buhay mo, nasa saya man o sakit, hinahanap mo pa rin ba ang Lord o hinahanap mo lang siya kapag may problema lang? Diba? Ang Lord po hindi po naghahanap ng perfect na tao. Amen? Kundi ng pusong hindi tumipigil po sa paghahanap sa Kanya. Amen? At kapag ang Lord po ang una mong hinahanap sa bawat season, hindi mo lang po siya matatagpuan. Iti-treasure din po niya yung puso mo. Amen? Naunawaan po natin. And the heart, sige nga po, pakisabi po yung tatlong tinitreasure po ng Lord. Number 1, a heart that is humble and obedient. Number 2, a heart that gives praise in the midst of trials. And number 3, a heart that keeps seeking God in every season. Amen. Thank you po sa mga nag-take note. Amen. Amen. Naunawaan po natin. Amen. So let's proceed po sa ating life application. Number 1, check your priorities. Amen. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Sino ba o ano ba talaga yung tinetreasure ng puso ko? Diba? Kung minsan po kasi, mas inuuna natin yung trabaho, mas inuuna po natin yung pera, approval, or whatsoever, kaysa po sa Lord. And this time po, baka kailangan na po natin mag-adjust. Right? Make God the center of your life. Hindi lang po dapat option ng Lord. Kapag may free time ka lang. Diba? Dapat po sa bawat decision, bawat plano, at sa bawat araw-araw na actions natin. Amen? Amen. And number 2, be honest about your heart. God treasures honesty. Amen?
Open your heart sa Lord. Sabi mo kung ano yung mga struggles mo, yung doubts mo, yung dinidesire mo. Amen? Si Lord po, hindi po niya dinidesire yung perfect hearts. Amen? He wants a whole heart po, yung fully surrendered to Him. Amen? Number 3, practice daily surrender. Treasure God by surrendering even the smallest thing. Amen po? Yung time mo, yung talent mo, yung resources mo, or kahit yung simple lang. Diba? Yung simpleng oras na nilalaan natin sa prayer and devotion, God sees that. Amen? Kahit 5 minutes yan, God sees your heart. Amen? And treasure Him through obedience, not just sa feelings natin or sa words natin. Amen? And number 4, seek God first in every season. Amen? Ang buhay po maraming season. Agree? Meron pong abundance, merong trials, uncertainties, right? And a heart God treasures, keep seeking Him no matter what. Amen? Even sa stress or challenges, don't forget to go back to God first. Amen po? Because God treasures a heart that chooses Him again and again. Amen? Not just for a while. Amen? And this application po, we must remember to check our priorities, be honest about our heart, practice daily surrender, seek God first in every season. Amen? But always remember po, even as we strive to have a heart that God treasures, we must remember po, we cannot do it on our own. Amen? Our hearts po is imperfect. Amen? And madalas po tayong mag-fail. And this is where God's grace comes in. Amen? Grace reminds us that God's treasure our heart, not because they are perfect, because God loves us. Amen? And even while we stumble, His grace gives us forgiveness, restoration, and strength to continue seeking Him. Amen? And the more po na nai-experience po natin yung grace ng Lord, mas kusa pong lumalapit po yung puso natin sa Kanya. Amen? At mas pinapahalagahan po natin ang Lord. Amen? Amen. And sa madaling salita po, a heart God treasures is a heart surrendered to Him, growing in honesty and obedience, yet constantly resting in His grace. Amen? Amen. Kaya naman po, I encourage po everyone po, lahat po tayo to join our prayer and fasting na mag-i-start na po bukas. Amen? Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. And hindi lamang po ito every year activity. Amen? It's an invitation po na mas palalimin pa po natin yung relasyon natin sa Lord. Amen? And it's a reflection din po na ano yung kaya mong iset aside para marinig ang Lord. Amen? Ano yung kaya mong i-postpone para bigyan ng oras ang Lord sa prayer. Amen? At ano yung kaya mong i-fast para ipaalala sa puso mo na siya ang treasure, na siya ang tunay na treasure ng buhay mo. Amen? And I hope this year prayer and fasting would be different. Amen? I hope na ang number 1 list natin sa prayer natin is to have a deeper relationship with God. Diba? Amen po. From the previous years po, ang dami nating top list eh. Amen? But this year, make it different. Make it number 1 yung a deeper relationship with God. Amen? Amen. And by the way po, para po makapag-join po tayo sa prayer and fasting, pwede nyo pong i-download yung ating booklet. You can scan the code po. Amen? Amen. And
By the way po, hindi lamang po food yung pwede pong i-fast. Okay? Pwede pong i-fast yung mga bagay or distractions na mas pinaglalaanan po natin ng oras. Amen? Amen. And, sige po, alis po ako para po ma-download. Na-download na po ba? Amen. Praise God. Amen. Amen. And as we come to end of this message po ng Lord, let us remember po that, tapos na po mag-download? Yung iba po, nakapag-download na po ba? Amen. And yung ating pong team is worthy of all. Amen? Amen. And isa lang po yung ibig sabihin yan. Focus to God. Amen. Amen. So, pwede ko na pong okay, amen. So, continue po. God is not looking for perfect people. He is looking for surrendered hearts. Amen. Hindi po niya sinusukat ang halaga natin base sa achievements natin, sa failures natin, or sa status natin sa buhay. Ang tinitingnan po ng Lord palagi ay ang puso. Amen? Kung sino ang tunay na tinetreasure nito. Amen po? Maybe today po, upon hearing this message of God, napansin po natin na may mga bagay or may mga mas pina-priority tayo kesa sa Lord. Meron po ba? Amen. That's why po, we have to be intentional sa pagbibigay po ng oras natin sa Lord. Amen. Dapat po we have to be intentional sa pagbibigay priority natin sa Lord. Amen. And may maganda pa rin pong balita because His grace is enough. Amen. Sa bawat po pagkukulang, may kapatawaran. And when God becomes our greatest treasure, everything else find its proper place. Amen. Kaya naman po ang big idea, in Christ, my heart is precious to God. Amen. To God be all the glory po. Let's all stand up.